So bago natin simulan ang ating update ngayong araw, ay magsha-shoutout na tayo sa panimula ng ating chapter 160. Ito yung sa mga nag-comment noong chapter 159. So ito yung ating shoutout. Shoutout kay Ferdinand Lagaw, Emilia Manzano, Antonio Victor Dumalaos, Justice Fajardo, Alvin Viray, Roger Cortez Jr., William Martinez, Jeffer Dolar, Justin Bulan, Suitenya Magbanwa, Ronald Esok, Joen Rebucan, Ramchris Metante, Chard Gale Bobis, Jorvan Cervantes, at kay Mark Alba. Maraming salamat sa pagko-comment, at para sa mga gusto pa ring ma-shoutout sa next update natin, mag-comment lang kayo sa update natin ito. Thank you. 17 points nga kaagad ang nagawa ni Ramirez sa unang quarter ng kanilang laban sa Mansali Black Knights. Pero ang mahigit kalahating puntos na nagawa niya sa score nilang 31 ay hindi niya maramdaman. Kung ganito kataas daw ang kanyang score, ay dapat daw ay tambak nila ang kalaban, kaso tatlo lang ang lamang nila laban sa isa sa makamahihinang koponan sa nakalipas na taon dito sa OMPL. Makikita nga rin na may hawak na papel si Ramirez na kung saan ay hiningi ni Perez mula sa officiating committee ng larong ito. Naglalaman nga ito ng mga naging stats nila at ng kalaban nila sa nakalipas na unang quarter. Parang ang gustong gustutin ni Henrik ang papel na iyon, pero ginusto na lang niya na maging kalmado. Nakaramdam kasi siya ng hindi maipaliwanag na inis dahil sa block na nagawa ni Mendez sa kanya sa pagtatapos ng first quarter. Hindi lang iyon, sumagi nga rin sa isip niya ang sinabi nito na ito na raw ang magiging pinakamagaling na manlalaro sa taong ito. Hindi mo iyon magagawa. Hindi pwede. Sabi na nga lang ni Ramirez sarili habang nakatingin sa papel na hawak niya. Makikita nga roon na si Mendez ay nakapagtala ng 14 points, 3 assists, 3 steals, at ang kaisa-isahan nitong block sa kanya. Magpahinga ka muna, captain, sa second quarter. Magpalamig ka ng ulo. Seryoso namang winika ni John Ray Perez na makikitang nakaupo habang nakatanaw sa kabilang bench. Ramdam kasi niya ang frustrations ng kanilang captain at isa itong napakabihirang senaryo para sa kanya. Ni hindi raw ito nagagawa ni Mover Flores dito o kahit si Dre Sanchez. May mga nakakalaban din naman daw silang mga manlalaro mula sa ibang probinsya, pero pagdating sa team ngayon na kalaban nila ay parang kakaiba raw ang kanilang team captain. Ibig sabihin ba nito ay magaling naman lalaro ang Mendez na iyon? Tanong na nga lang ni John Ray Perez sa isip na makikitang tumayo na mula sa pagkakaupo. Sumulyap din siya sa kanyang isang kasamahan na kasalukuyang nagsa-sound trip sa kabila ng kaseryosohan ni Henrik Ramirez. Bukod kasi kay Ibanez ay may dalawa pang players ang nadagdag sa kanilang lineup. Ito nga ay ang bagong backup ng kanilang captain. Nagtanggal nga ng headset ang lalaking iyon na parang Korean ang datingan ng mahaba nitong buhok. Makikita nga na parang inahantok din na tumingin ito kay John Ray. Mag-ready ka na, Jules. Maglaro ka na para magpakilala sa maraming manonood. Sabi pa nga ni Perez, at marahan namang ngumiti ang lalaking iyon. Hindi nila ito nakasama sa mga naging training at practice games nila nitong nakarambuan dahil kakabalik lang nito rito sa Mindoro. Ito ay sa kadahilan ng kakabalik lang nito matapos magtrabaho sa Taiwan ng ilang taon. Baka kinakalawang ka na, Jules, hindi kaya? Tanong naman ni Henrik na matapos uminom ng tubig ay tila naging kalmado na. Ang pangit ng laro mo, Henrik. Ipapatalo mo yata ang first game ko sa team mo. Pasaring naman ni Jules Landicho na sa pagtayo ay tila napaseryoso naman si Mover Flores na nasa hindi kalayuan nang makita ang 6'3 na nakaasul. Landicho, number 0. Sambit ni Mover at si Tristan naman at Baron ay sandali ring napatingin sa manlalarong iyon nang si Lions na ngayon lang nila nakita. Hindi ko ipapatalo ang laro natin. Huwag kang mayabang dahil baka maglapot ka sa loob ng court kapag naglaro ka na. Baka nakakalimutan mo, matagal kang natigil sa paglalaro at puro mga bano yata ang nakakalaban mo sa Taiwan nung nagtatrabaho ka roon. Sambit naman ni Ramirez at hindi naman siya pinansin ni Landicho na sa bench ng Mansalay na lang napatingin. Mukhang pagpapahingahin nila ay yung Ricky Mendez. Kapag naipasok siya mamaya,
huwag mo muna akong papalabasin. Gusto ko ring masubukan ng isang iyon. Sabi na nga lang ni Jules na parang naging interesado rin kay Mendez nang hindi inaasahan. Ngayon ko lang yata nakita si Henrik na magkaganito. At mukhang hindi basta-basta ang maliit na iyon. Sabi nga sa sarili nilang Dicho na pumasok na nga sa loob ng court. Napaseryoso nga ang mga manonood nang makita siya at karamihan sa kanila ay napaisip kung sino ito. In fairness, ang pogi niya. Sabi naman ng isang babaeng manonood na taga-Nauhan sa kanyang katabi na kanyang boyfriend. Ang ilang manlalaro nga rin ng ibang bayan ay napaisip kung sino ang player na iyon na mukhang ngayon lang daw nila makikita maglaro. Makikita nga sa loob ng court ang 30 anyos na si Jules Landicho na kasalukuyang nag-i-stretch ng kanyang mga bisig. Si Andrea nga ay napatingin din sa player na iyon at napatingin nga rin siya kay Ricky. Mukhang bagong player nila. Sabi ni Ricky na hindi rin naman mamukhaan kung nakita na ba raw niya ang player na iyon. 6-footer at baka magaling ang isang ito ah. Sabi naman ni Lorenzo na may hawak na inuman ng tubig. Hayaan na ninyo kung sino iyan. Ang magandang intindihin ninyo ay ang paparating na second quarter. Ricky and Marlon, magpahinga muna kayo. And be ready Andrew and Gerald. Sabi ni Coach Andrea sa mga ito. Makikita nga nag-warm up na rin si Punsalan, ang backup nilang sentro. At kung maglalaro pa rin daw si Salonga ay magmumukhang maliit ang kanilang lineup sa darating na quarter. Si Dwayne Alcoba ay maglalaro pa rin at ganoon din si Balbuena. Si Andrea nga ay kinausap din si Gerald na ito raw ang manguna sa opensa sa pagkakataong ito. Sinabi muli niya ang tungkol sa depensa at ball movement. Nasa atin din ang momentum kaya huwag kayong magpabaya. Seryosong winika ni Andrea sa 5 players niya na ngayon ay tumayo na. Yes coach. Sambit nga ng 5 na pinapangunahan ng kanilang team captain na si Gerald Valdez. Kasunod nga rin ito si Andrew Salome, Dwayne Alcoba, Arjan Balbuena at Marcus Punsalan. Dito na nga rin nag-ingay ang mga supporters nila at dito na nga rin pumasok ang 4 pang makakasama nilang Dicho mula sa Sea Lions na pinapangunahan ni Janry Perez, Carlo Ibanez, Midel Anilaw at ang backup center nilang si Ray Dalisay na isang 6'11". Payatin ang katawan ng Dalisay na iyon at isa itong matinik na shooter. Lamang sa height ang Sea Lions pero wala naman pakialam dito si Andrea dahil small ball lineup ang plano niya sa quarter na ito. May kakayahan ang lahat ng players niyang tumakbo ng mabilis at magpabalik-balik sa magkabilang side ng court. Nagsimula na nga rin umingi ang cheer para sa Sea Lions at sa pagsisimula ng ikalawang quarter ay makikita nga si Henrik na seryoso lang na nakatingin sa loob ng court ng sandaling iyon. Kung maglalaro ka uli ay hindi na pwedeng maging ganon sa nangyari kanina. Mukhang alam ko na rin ang dahilan kung bakit parang may kaba ka habang katapat si Mendez. Sabi naman ni Jeric sa kanyang katabi na si Henrik. Hindi ako kinakabahan. Anong pinagsasabi mo riyan Jeric? Sabi naman ni Henrik na napakuyom ng kamaong nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ngayon ka lang uli nagkaroon ng maliit na kalaban. Nasanay kang mas malaki sa iyong kalaban at mas motivated kang ilang paso sila, hindi ba? Mahinang tanong ni Jeric at makikita naman nga sa loob ng court ang pagkuha ni Salome sa bola dahil sa Black Knights ang possession. Hindi ko alam ang sinasabi mo Jeric. Hayaan mo at hindi na maulit ang nangyari noong unang quarter. Sambit nga ni Henrik na napatayo na nga mula sa kanyang pagkakaupo. Dito ay nilingon din niya ang kanyang mga kasamahan na napalunok dahil sa parang kakain ng buhay niyang pagtitig sa mga ito. Ano pang inuupo-upo ninyo? I-cheer natin ang mga kasamahan natin. Sabi nga ni Henrik at dito na nga maririnig ang malakas na sigaw nila. Defense! 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 Napangiti na nga lang si Jeric sa inasal ni Henrik. Hindi man ito maamin ay alam niyang nanibago ang kanyang team captain na magkaroon ng isang maliit na katapat sa ligang ito. Alam din kasi niya ang nakaraan nito dahil kababata niya ito kahit pa mas matanda siya ng 4 na taon dito. Alam niya ang pinagdaanan ni Henrik sa kabila ng pagiging talented nito sa sports na ito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi pero mukhang magandang pagkakataon din ito para sa kanyang kaibigan. Dito mo malalaman na hindi palaging ikaw ang magiging pinakamagaling. Darating talaga sa punto na makakahanap tayo ng mga makakatapat natin sa loob ng court na pwede tayong talunin. Sabi nga ni Jeric sa sarili na napatingin kay Henrik na nagsisisigaw sa kanyang harapan. Si Andrew Salome nga ang nagdadala ng bola
at makikita naman ang kalmadong pagdepensa sa kanya ni Perez. Si Gerald Valdez naman ngayon ang nasa shooting guard position at katapat niya ang bagong player na si Landicho. Si Alcoba naman ay si Anilaw ang katapat na may kalakihan ng pangatawan kung ikukumpara kay Alonso na bumabantay sa kanya kanina. Si Ibanez naman at Balbuena ang magkatapat at makikita naman ang kaseryosohan sa mga mata ni Punsalan habang sinasandalan niya si Dalisay na lumalaban din naman. Habang pinapatalbong nga ni Andrew ang bola ay inaalala niya ang momentum na ginawa ng kanyang coach Mendez kanina. Hindi raw niya pwedeng sirain yun kung kaya't sa pag-atras niya ay doon na nga niya natake ang depensa ni Perez. Nagsimula na nga magwala ang mga manonood nang nagpamala si Salome ng magandang ball handling. Si Perez na kanyang bantay ay nabigla sa lakas ng loob ngayon ng batang ito. Dahil tuloy dito kaya napakuyom ang kanyang kamao at sineryosohan na niya ng pagbabantay si Salome bago pa raw magpakitang gilas ito. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga paa at binasa ang galaw ng batang kaharap niya. Isang steal ang biglaang ginawa ni Perez sa harapan ni Salome na naging dahilan upang maputol ang momentum ng paggalaw nito. Dapat ipinasa mo sa akin. Bulalas naman ni Gerald na nabigla na lang nang mabilis na tumakbo patungo sa kabilang side si Landicho. Ipasa mo sa akin bro. Sigaw nga ni Landicho at si Alcoba at Salome naman ay napatakbo ng mabilis para subukang habulin ito. Napangiti naman si Perez at isang malakas sa pagbato sa bola ang kanyang ginawa. Gumuhit ito at dito na nga nagdilim ang paningin ni Landicho. Sinambot nga niya ang bola at dito na nga naglaho ang kanyang maamong aura nang mapalapit siya sa basket. Na-miss ko ito. Sa wakas, nagbalik na uli ako sa Mindoro para magpakitang gilas. Sambit nga ni Landicho sa sarili at dito na nga niya inalala ang mga panahong nandito pa siya. Palagi siyang dumadayo sa mga barangay sa Puerto Galera para makipaglaban sa kung sino-sino sa basketball. Palagi nga siyang nananalo hanggang sa makilala na niya ang kanyang karibal sa bayan na iyon. Si Henrik Ramirez. Ang 5'8" ang height na nagawa siyang ilang paso ng maraming beses noon kapag sila ay nagwa 1-on-1. Wala akong karibal na hindi manalo sa akin. Naalala pa nga ni Jules ang mga saltang ito mula kay Henrik at dahil nga sa palagayan nilang paglalaban noon sa loob ng court ay hindi nila namalayan na pati sa paglalakwat siya sa kung saan saan ay palagi na rin pala silang magkasama. Sorry Henrik, kung pangit ang magiging laro mo ngayon ay mabuti pang ako na muna ang maging main man ng team mo. Mas maganda iyon sa tingin ko. Sabi pa nga nilang dito sa sarili at isang one-handed dunk ang kanyang ginawa upang magpakilala sa mga manonood. Magyayabang na naman ang isang ito. Nasabi na nga lang ni Henrik sa sarili habang pinagmamasdan ang pag-ayos nilang Dicho sa nagulo nitong buhok matapos itong lumapag sa ibaba ng court. Depensa na, tama na ang pagyayabang. Sigaw naman bigla ni Henrik na ikinatawa naman ng bahagya ni Jules. Nginitian lang niya si Ramirez at sinaluduhan. Manood ka na lang muna dyan Henrik, huwag mo akong utusan. Bulalas naman nilang Dicho na ikinasaryoso ng mga players ng Mansalay. Pagkakuha nga ni Punsalan ng bola mula sa referee ay isang mabilis sa pagpasa kay Gerald Valdez ang kanyang ginawa dahil nga sa ang katapat nitong silang Dicho ay nakikipagyabangan pa sa kanilang team captain. Pagkasambot naman ni Valdez sa bola ay agad nga siyang tumakbo sa side nila at napaseryoso siya nang biglang sabayan siya ni Ibanez. Napaatras siya pero muli siyang umabante at tumalon. Nakita kasi niyang nalibre sa Alcoba at agad nga niyang ipinasa rito ang bola. Napangiti naman ng marahan si Dwayne nang mahawakan na naman niya ang bola at sa pagharap niya sa basket ay nabigla na lang siya nang may gumitgit sa kanya nang hindi niya inaasahan. Pre, akin na uli ang bola. Bulalas nga nilang Dicho na nagawa ngang maagaw ang bola mula kay Alcoba at nang madakot niya ito ay bumigla siya ng hinto na ikinasaryoso ng mga manlalaro ng Mansalay. Relax lang team, kasama ninyo si Jules Landicho. Hindi tayo matatalo ng mga pipitsuging ito. Bulalas nga nito na ikinailing naman ni Henrik. Magsisimula na naman siya magsalta ng kung ano-ano. Hindi pa rin nagbabago ang isang ito. Sabi ni Henrik na ikinangiti naman ni Salonga. Hindi ka pa ba sa kanya nasanay? Ganyan talagang isang iyan dati pa. Sabi naman ni Jeric. Mayabang ang isang ito. Sambit naman ni Valdez at Salome dahil sa narinig nila sa bagong player ng Sea Lions. Bakit? Totoo naman ah. Bakit hindi ninyo subukan? Sambit nga nilang Dicho na pinapatalbog na ang bola
Si Perez naman ay tumakbo na para hayaan ito. At dito na nga napahabol si Salome rito. Ang mga manonood naman ay biglang nagwala nang makita nilang napaupo sa sahig ng court si Gerald Valdez. Matapos itong subukang depensahan si Landicho sa pagtawid ng bola sa gitna. At kasabay rin ito ay ang paghinto nito sa 3-point territory na sinabayan niya rin ng mabilis na pagtira rito. Hindi pa man pumapasok ang bola sa basket ay tumalikod kaagad si Landicho at itinaas ang kamay na tila nagdiriwang. Napaseryoso tuloy ang mga nasa bench ng Mansalay at si Henrik naman ay napakuyom ng kamao sa ginagawa ngayon ni Jules. Magminti sana ang tira mo, sigaw nga niya, pero tinawanan lang siya ni Landicho at doon na nga nahalit ang basket nang pumasok ang bola roon nang walang kasabit-sabit. Asa ka pa Henrik, para namang hindi mo ko kilala. Bulada sa Landicho na sa bench naman ng Mansalay napatingin. Nag-flying kiss nga muna siya sa magandang coach ng mga ito at pagkatapos ay kay Ricky Mendez na siya tumingin. Ricky Mendez, bakit hindi ka maglaro uli? Walang ibubuga sa akin itong mga kakampi mo. Ang mabuti pa ay maglaro ka na para naman malaman ko kung kaya mo ba akong mapigilan. Malakas na wika ni Landicho na medyo ikinakairita ni Andrea at maging ang mga players niya sa loob ng court. Napangiti naman si Ricky nang marinig yun. Kalma ka lang Andrea, hayaan lang natin siya, sabi naman ni Mendez at napatayo nga rin siya at napatingin sa kanya mga kamping nasa loob ng court. Gerald, Andrew, huwag kayong magpabuladas. Ang mga ganyang klase ng manlalaro ang masarap ilang paso sa loob ng court, hindi ba? Alisin ninyo ang yabang ng isang iyan sa pamamagitan ng galing ninyo sa paglaro ng basketball. Sigaw nga ni Ricky at ito ang unting-unting nagpawala ng mayabang ng ngiti ni Landicho. Mukhang trash talker din yata itong si Mendez. Sambit naman ni Henrik na napatingin sa magiging reaksyon ni Jules. Para nagbago na yata si Mendez ngayon sabi naman ni Baron habang pinagmamasdan si Ricky. Sabi mo hayaan, pero nakipagsagutan ka Ricky, sabi naman ni Andrea at napaupo naman si Ricky nang kurutoy ng dalaga ang kanyang tagiliran. Ang sakit. Hindi iyon ang gusto kong mangyari Andrea. Ginawa ko lang iyon para hindi masira ang kumpiyansa ni Andrew. Lalo na si Gerald na nagawang mapabagsak ng Landicho na iyon. Mahina namang wika ni Mendez habang hinihimas ang kanyang tagiliran. At ang katabi nga niyang si Terence ay napangiti na lang sa mga nangyayaring ito. Tama na ang kayabangan mo pre. Ang mabuti pa ay sa laro na lang natin ito pag-usapan. Bulalas nga ni Gerald Valdez kay Landicho matapos niyang bumuntong hininga. Napangiti na nga lang din siya sa ginawa ni Ricky Mendez at sinabi niya sa sarili ang ilang mga bagay na lalong nagpataas ng kumpiyansa niya sa labang ito. Ako ang team captain ng Mansalay, kaya dapat ako ang manguna sa pagkakataong ito. Hindi na dapat pang maulit ang ginawa ko noong practice game namin sa Bansod. Pagkatapos nga nito ay seryoso niyang pinagmasdan si Jules Landicho na ngiting-ngiti na nakatingin sa kanya. Aba, parang tumapak ang dating ni Valdez na ito Tingnan nga natin, sabi naman ni Jules na napahanda na rin para sa kanyang pagdepensa. 36-28 ang score at 1 minuto na kaagad ang lumipas sa ikalawang quarter ng laban. To be continued. Huwag nating kakalimutang hindi mag-like sa ating update na ito Maraming salamat. Tapos sa mga interesadong mag-avail ng advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang kayo sa FB page na makikita ninyo sa screen, Taong Sorbetes. Ang chapter na meron ang Kinben Book 4 ay nasa 300 plus. So maraming salamat. Keep liking at subscribe na rin kayo sa mga hindi pa nagsusubscribe sa ating story channel na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ang ating next update ay pwedeng bukas. Basta 3 chapters per week. Sana hindi ako busy bukas. So salamat. See you on chapter 161. Paalam.